Sabi ko, Nay, Tay, sumubok tayo ng bago kasi hindi nyo malalaman yung pagkakataon pag hindi nyo susubukan yung bago. At hindi naman ako basta bago. Nakita nyo naman, Sister Elaine, yung mga achievements ko. Na-achieve ko yan galing sa wala. May kayabangan din, no? Sa akin na maganda yung Diyos. Yung sinasabi mong 2,000. Ito, makinig kayo, malilen nyo, ha? Ito, makikita nyo difference. Sabihin nyo mali ako, ha? Sabihin nyo mali ako, tatala ako channel ko dito. Pucha, magkakamurahan tayo rito, pare. Pero si Yorme, binigyan niya ng trabaho yung mga senior. Yan yung plataforma. Yan yung hinahanap ng malilenyo sa isang politiko na tumatakbo na gustong maging mayor. Sam, wala ka nabanggit ng ganyan, pasensya ka na. Pero si Yorme Isko Moreno kasi subok na eh. Alam niya na yung gagawin niya ngayon pa lang. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. What's up mga kayon? And welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Syempre, i-shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Meron po tayong join membership button dyan mga kayon, ha? Si Ma'am Queen O, si Sir Larry Milagros dyan, Lorna Tubera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat sa inyo mga members dito sa Joe Malone TV. Don't forget na meron po tayong button dyan, join button dyan para dun sa mga gustong sumali at magpa-member dito sa Joe Malone. I-shoutout na rin natin, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, kung saan man kayong lupalop naroroon. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa akin. Naniniwala kayo na dapat natin itong alamin, himayin bilang, alam mo yun, bilang may pagmalasakit, bilang parte ng gobyerno ng Pilipinas ay naniniwala kayo na dapat natin itong himayin, pag-usapan, palakpakan yung mga gumagawa na mabuti, i-promote, tapos yung mga bardagulin, yung mga korap na buhaya na nakaupo at nakakuha pa ng pwesto sa gobyerno natin, di ba? At higit sa lahat, syempre dapat natin bosesan yan, okay? Isang subscribe naman mga kayon, paki-like and share na rin yung video natin dahil talagang pinuputakti tayo ni YouTube. Kung mapapansin nyo doon sa mga huling mga video natin ay talagang ang bababa ng views natin. Pero okay lang, laban lang, ganun talaga. Bababa, maraming views o man o marami. Darating din tayo doon, 'di ba? Kasi sa YouTube kasi hindi nagma-matter yung hindi nagma-matter yung kung marami ka subscription o wala. Merong iba onti yung subscription pero marami yung viewers. Yung iba naman maraming subscription tulad ko, marami naka-subscribe pero mababa yung mga views. Ganun talaga. May favoritism kasi to si YouTube. Mega love shoutout sa lahat sa inyo. Simulan na natin mga kayon. Isang subscribe naman dito sa mga channel natin. When Tito Talks, pati na rin yung Tito Jom, Tito ng ina mo. Kung burnout na kayo sa politics o yung gusto lang maglibang, meron naman tayong When Tito Talks dyan. Pinag-uusapan natin dyan, anything under the sun. Tapos kung mahilig ka sa mga pagkain, Tito Jom, Tito ng ina mo. Okay? Pag-usapan na natin at medyo mahaba-haba ito. Punta tayo sa lokal, sa Maynila. Dahil dalawa to. Una, yung first part ng video natin, si Sam Bersosa na tumatakbo din
sa pagka-mayor sa Maynila at si Isko Moreno at tumatakbo din sa huling video natin sa pag bumabalik sa pagka-mayor ng Maynila. Umpisahan na natin, Sam Versosa. Anyway, kayo ay tumatakbong mayor ng Maynila. Congressman Sam, ang una kong tanong sa iyo, bakit ikaw Yan. ang dapat iboto bilang mayor ng lungsod ng Maynila? Kasi kailangan na po talaga ng desperadong pagbabago sa Maynila. Pucha, parang sinabi nyo naman nakaawa-awa yung Maynila. Sa bagay, kaawa-awa din naman. Pero meron naman kaming gourmet skumot. Simulan muna natin. Pinag-iwanan na ho yung Maynila, baon sa utang, nabenta yung Utang na naman. ari-arian. Sobrang hirap ng kalagayan ng mga kababayan natin. Manila is the capital of the Philippines. Pero Oo, alam namin, Sam. Alam namin. Manila is the poorest city in Metro Manila po. Wow. Sobrang nandyan ho, poorest of the poor. Nasa port area, nasa Isla Puting Bato, Parola, Tondo, kawawang-kawawa ho yung mga kalagayan ng mga kababayan natin. Kawawa daw kayo. Sa may Smoky Mountains, sa Helping Complex, napakadaming may sakit, napakadaming hindi makapag-aral, walang trabaho, kaya talagang patuloy po ang pagdami ng kahirapan sa Maynila. Sabi nga nila, kalagayan ng Maynila parang sakit. Habang tumatagal, lalong lumalala. So hanggang walang magbabago sa mga namumuno, wala na hong magbabago sa Maynila. Ang umaasenso lang ho sa Maynila yung mga nagiging mayor dyan. Ganun. Yan. Kaya pala sumasakit na ulo mo, may bandana ka. Ito Hindi, karate kid dyan. Nagsisimboliso ng revolusyon ng pagbabago. Tsaka nakikita ko si SB Lakay. Lagi siyang madalas may ganyan kapag may mga... Akala ko sumasakit ang ulo sa problema. Isa na yun, isa na yun. Mamaya may dahon na yan dito. Pero ito kung nabanggit nyo po, maraming problema ang Maynila at nabanggit nyo po para siyang sakit na palala ng palala. So ito po sa kabila na nakikita nyo po ng mga problema, Pagbigyan ano natin. naman po yung konkretong Bago tayo solusyon mag-react. na pwede nating magawa sa lungsod na. Alam Konkreto, niyo po, konkretong ang solusyon. Maynila ay may 25 billion na budget this year. Wow. Ibig sabihin, mayroong pera Maynila. Hindi lang na-allocate ng tama. Nauuna kasi yung personal na interest ng mga namumuno kaysa interest ng mga Manileño. Imagine mo pag may 25 billion ka at marunong ka mag-budget, uunahin mo yung pangunahing problema na Maynila. Gaya ako po, nag-house to house every day. Ang nakita kong number one na hinihiling ng mga kababayan natin, pampagamot, maintenance medicine, pang-hospital, pampaaral, pangpuhunan. Kung yun ang problema at yun ang hinihingi ng tao, edi dapat doon natin ilagay ang pondo. Ang nangyayari baliktad, nilalagay po yan sa mga proyekto na pinagkakakitaan. Kaya nga sabi ko, kailangan may magbago na sa namumuno pero walang kayang lumaban. Sila ho, 25 years na ho itong mga namumunong to. Halos kalahati ng buhay ng mga kababayan natin, sila na ho yung namuno. Sabi ko, Nay, Tay, kung sila ulit, wala na mangyayari. Itong eleksyon na to, ito yung pagkakataon magkaroon ng tunay na pagbabago. Kasi yung mga kandidatong iba, kabuhayan na nila to. Manalo o matalo yan. After 3 years, tatakbo naman ulit yan eh. Sabi ko, Nay, Tay, sumubok tayo ng bago kasi hindi nyo malalaman yung pagkakataon pag hindi nyo susubukan yung bago. At hindi naman ako basta bago. Nakita nyo naman, Sister Elaine, yung mga achievements ko. Na-achieve ko yan galing sa wala. May kayabangan din, eh, no? Sa akin na maganda yung Diyos. Binigyan niya ako ng sobra-sobrang biyaya. Minsan nga tinatanong ko, Lord, ba't mo ko binigyan ng talino? Ba't mo ko binigyan ng maraming negosyo? Ba't mo ko binigyan ng resources? Yabang, at higit sa lahat ng puso para tumulong. Yun pala dito niya ako dinala. Hindi ko pangarap maging mayor, Lakay. Uy, ba't ka tumakbo? Hindi mo pala pangarap? Ano bang ginagawa mo? Hindi mo pala pangarap eh. Parang sinusumpat mo pa sa amin, Sam. Na hindi mo nga pangarap tumakbo ng pagka-mayor. Anong gagawin mo? Bakit? Anong gusto mo? Anong nagtulak sa'yo? Bakit gusto mo tumakbo ng pagka-mayor? Total, sinabi mo na rin na hindi mo gusto, ha? Nananahimik po yung buhay ko pero hindi ko balak sagutin ang problema ng Maynila. Pero Yun pala eh. nabiyayaan ako ng sobra-sobra. Experience sa lupit. business for 20 years. Sabi mo nga eh. Lupit, di ba? talagang May yabang din eh, no? pinanggalingan kong edukasyon sobra-sobra. Plus yun nga, meron akong resources para ibigay at willing akong ibigay lahat. Sana po bigyan ako ng pagkakataon ng mga kababayan ko kasi minsan ko lang ito i-alay sa Gagawin mo kanila. pantamad Hindi eh. ko to kayang ulitin pa muli, Lakay. Halos buong sarili ko, inalay ko, kapalaran ko, boses ko, pagod, puyat ko. Sabi ko, huwag niyong sayangin tong pagkakataon na to kasi Pucha, wag niyo isisi sa amin. Oh, wag mo isisi sa amin, Sam, na inalay mo yung pagod mo, yung effort mo, nananahimik ka, parang sinusumbat mo pa eh. Wala naman nagsabi, hindi naman sinabi sa iyo ng Manileño na tumakbo ka, tulungan mo kami. Tapos ngayon sasabihin mo, napagod ka na, napapagod ka na.
lahat na ng effort, huwag niyong sayangin. May ganun ka pa eh. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon, malilenyo. Di ba? Kung talagang bukal sa loob mo, Sam, ito sasabihin ko sa'yo kaya ka binigyan ng sobra-sobra, hindi ka. Siyempre, ganito yan ang baso, pag puno na ng tubig, umaapaw na, meaning sobra na, kailangan mo nang ibigay sa tao. Di ba? Totoo naman, di ba? Lahat ng sobra blessing, ibigay mo sa tao, sa mga nangangailangan. Sobra nga eh. From the word itself, sobra, meaning ibigay mo na. Pero hindi mo kailangan ng posisyon sa gobyerno para mamigay, Sam. Oo, sinasabi mo noon pa lang tumutulong ka na. Gaya ng sinasabi mo ngayon, tumutulong ka na, walang problema sa tulong. Walang problema sa tulong. Kaso minsan yung tulong, don't get me wrong walang problema sa tumutulong. Lahat ng innate na yan sa personality, sa character ng isang Pilipino, yung matulungin. Pero yung matulungin na yan, yung pagiging matulungin, ay nagtatake advantage yan ng mga tao. Di ba? Kahit na tulong, kahit na habang buhay mong tulungan yan, kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon yan na makapaghanap buhay o matutong mangisda, bigay ka lang na bigay, hindi matututo yan, Sam. Di ba? Hindi lang tulong ang requirement para sa maging magaling na liderato. Lagi kong sinasabi dito yan. Di ba? Kailangan meron ka ng leadership skill. Meron ka ng napatunayan sa gobyerno, sa Manileño. Ano bang nagawa mo, Sam? Pagdating sa leadership skill, tumulong, walang problema sa tumulong. Lahat kayang gawin yan. May sobra man o wala, gipit man o nakakaluwag-luwag, pulubi man o mayaman. 'Di ba? Tatanungin ko nga kayo Tatanungin ko kayo, 'di ba? Ganito lang kasimple. Ito, simpleng-simple. Logic. Sino ang mas may malaking puso? Yung mayaman na may sobra tapos tumulong o yung walang-wala tapos tumulong pa din? 'Di ba? Yun sinasabi natin. Walang problema sa pagtulong. Lagi ko sinasabi yan noon pa. Sinabi ko na yan dito, walang problema sa tumutulong, don't get me wrong. Walang problema. Pero kasi natitake advantage yan Di ba? Example, awang-awa ka rito kay Pedro. Kasi walang trabaho. Walang trabaho, di ba? Walang trabaho, tambay-tambay. Humingi ng tulong sa'yo. Humingi, siyempre, may sobra ka. Gaya ng sinasabi mo, binigyan mo ngayon. O ay kinabukasan, hihiling ulit sa'yo. Kasi, sabi mo, tulong di ba? Tulong, di ba? Hindi mo alam, yung tinutulungan mo pala, addict pala. Nasa Bible to. Accountable tayo doon sa mga tinutulungan natin. What if yung addict na yung tinutulungan mo, hindi mo alam, binibigyan mo, hindi mo alam, binibigyan mo pera. Kasi sabi mo, matulungin ka Diba? O tinutulungan mo, hindi mo palang pinagdadrugs na pala niya. Accountable tayo. Hindi lang basta bigay, tulong. Accountable tayo. Accountable tayo sa mga tinutulungan natin kung saan napupunta yung tinutulong natin. Hindi pa pwede yan, tinulungan na kita. Okay. Ako yan. Ako nagbigay yan. Tingnan mo yung pera, may pangalan ko. Diba? May pangalan ko, tandaan mo yung mukha ko kasi tinulungan kita. Hindi ganon. Accountable tayo sa mga tinutulungan natin kung saan din napupunta. Hindi lang pwede bigay-bigay lang. Hindi lang pwede susubo mo lang yung pagkain sa bibig ng tao. Kailangan tuturuan mo rin sila. Saka higit sa lahat, leadership skill. Diba? Gaya ng qualification at character ni Yorme Isko Moreno. Saka dapat mapagkumbaba. Hindi yung parang inaangat mo pa yung sarili mo na ang dami kong achievement. Yorme Isko Moreno, never nagsalita ng achievement niya Sa totoo lang, never. Tao mismo. Tuloy nga natin. Puta, naiinis ako Parang ayokong tapusin Kaya ko kasing mag-rebat ng ako lang, ng salita ko lang na hindi na natin kailangan pa ng visual. Pero for the sake of a good viewing, ay lagyan natin ng visual. Minsan lang to, hindi ko na po ito mauulit na kay. Diba? Sabi ko, gagawin ko to para sa inyo. Hiniling nyo yung tulong ko. Uy, may humiling pala ng tulong niya. Hiniling ng mga matatanda. So sabi ko, sige, ibibigay ko po lahat.
ibibigay ko, ilalaban ako hanggang dulo. Pag ako'y pinagbigyan nyo, sabi ko hindi ko kayo bibigoyin. Yung pera ng Manileño, idediretso ko sa inyo. Yung allowance ng senior, gagawin ko 2,000 buwan-buwan automatic sa inyo. Pati mga PWD, libreng gamot, libreng pang-hospital, allowance sa mga estudyante, at pinakamahalaga, bigyan sila ng sangkatutak na negosyo at kabuhayan. Puta, Yan yung sangkatutak? ginamit ko para umasenso. Yun din ang ibibigay ko sa kanila. Alam mo yung sinasabi ni Sam Bersosa na gamot, allowances sa mga senior, allowances sa mga estudyante, yung mga pampaaralan, lahat ng sinasabi niya, lahat yan nagawa na ni Yorme Isko Moreno, pero ikaw pinapangako mo pa lang. Nasa pangako ka pa lang, Sam. Pero si Yorme Isko Moreno matagal nang ginawa, natigil lang. Natigil lang. Bakit natigil? Unahan na kita. Kasi tumakbo siya ng pagka-presidente. Kasi buong akala niya, maiiwan niya yung legacy doon sa incumbent ng mayor ngayon. Eh ang problema, hindi na-satisfy yung needs ng Manileño. Kaya si Isko Moreno, pinapabalik mismo ng mga Manileño. Ikaw may yabang ka pa eh, di ba? May yabang ka pa, hiningi yung tulong mo. Kung hiningi yung tulong mo, sana tumulong ka na lang. Hindi mo kailangan ng posisyon. Alam mo, example, Angel Locsin. Pag may mga bagyo, tumutulong pero hindi tumakbo. Gerald Anderson, pag may mga baha, ano kasi, licensed lifeguard kasi si Gerald Anderson. Pumupunta yan doon sa mga baha, tumutulong. Di ba? Tumutulong. Hindi nila kailangan ng posisyon. May tumakbo na ba si Gerald Anderson? Pero in a way, hindi, ano lang logic lang. Kung gusto mong tumulong, tumulong ka na lang. Hindi mo na kailangan pa ng posisyon sa kahit anong gobyerno. Hindi mo na kailangan pa magpa-impress sa isang syudad, sa pangkalahatan. Kasi nakikita yan ng nasa taas. Lahat ng ginagawa natin, may cameraman o wala. I-please man natin yung ibang tao, i-please man natin yung social media, baliwala yan. We perform in one audience and that audience is the God. Siya ang audience natin. Hindi mo kailangan mag-perform, Sam. Nasa Bible to. Hindi mo kailangan mag-perform sa kahit kanino na ipiplease ka nila, papalakpakan ka nila, i-appraise ka nila. Uy, ang galing-galing mo. Hindi mo kailangan ng audience na yan. Kasi pag tayo namatay, walang makakaalala sa atin. Maaalala ka lang niya, 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon. Uy, si ang galing yan. Pero si God, yan ang nakakakita. We perform in one audience at yun ay si God. Diba? Wala nga ako naririnig sa yung wala nga ako naririnig sa na inaano mo yung goodness of God eh. Diba? Yung ina-appraise mo yung kabutihan ng Panginoon eh. Diba? Wala eh. Si Yorme Isko Moreno nga, lagi yan, nakasenyas God first eh. Diba? Kasi nasa Biblia yun. We perform in one audience. Diba? Ano sabi sa Proverbs 3:16 proclaims, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Di ba? Yun. Wala nga akong narinig sa iyo nun eh. O, tuloy natin. Mga bagay na hindi pwedeng kunin ng kahit sino man. Bigyan kita ng edukasyon, bigyan kita ng kalusugan, at bigyan kita ng means para kumita kaya ng kabuhayan. Eh pwede ka nang lumaban sa buhay at di ka na umasa sa gobyerno. Yun ang ginamit ko para maangat yung sarili ko sa hirap. Yun din po ang gagawin ko sa mga kababayan ko sa Maynila. Di ba? Nangangako pa lang to si Yorme Isko Moreno, lahat yan ginawa na niya. Kahit itanong mo pa sa mga lihitimong mga taga Maynila, gaya ko, lihitimong Manileño, ikaw, wala eh. Sinasabi mo, lumaki ka sa Maynila. Eh di sana kilala mo sana alam mo na kailangan na hindi ka matutulongges ng mga Manileño. Kasi pag iisi-isi ka, ito na lang eh, kaya kang tulongges eh, alam mo kung bakit. Ito na lang, paano mo kakalawitin yung mga tulongges sa mga notorious na lugar sa Maynila? Hindi mo nga nabanggit eh. Wala kang platapormang ganun eh. Wala kang platapormang ganun. Ang plataporma mo lang is tumulong, mamigay, tumulong, mamigay. Hindi mo kayang solusyonan yung mga nangyayari sa mga notorious na lugar sa Maynila. Kung lihitimo ka na taga Maynila, kung lihitimo ka, alam mo kung ano yung mga notorious na lugar sa Maynila.
At alam mo dapat kung ano yung solusyon dyan. Hindi mo nga wala kang nga nababanggit dyan eh. Kita mo, nababanggit mo, puro tulong. Tulong, bibigay tayo ng negosyo, bibigay tayo ng ayuda, bibigay tayo ng libreng gamot, libreng edukasyon. Di ba? Madali na yan. Madali na yan. Believe me, madali na yan. Pero ang tanong kasi, paano mo susolusyonan? Paano mo susolusyonan yung mga krimen? Mga krimen sa Maynila. Iuutos mo na lang sa mga kapulisan. Baka matulonggis ka. Di ba? Alalahanin mo, pulis Maynila yung mga yan. Pucha, hindi matutulonggis yan. Hindi matutulonggis yan. Maniwala ka sa akin. Hindi gaya ni Yorme Isko Moreno, talagang nagbibisit yan madaling araw sa mga police station. Sinisita niya yung mga nakakatulog. Yung mga notorious na lugar, yung mga may nagrarayot. Yung mga may nagnanakaw dyan sa Road 10, hindi mo wala kang plataforma na ganun eh. Wala kang plataforma sa ganun, hindi mo alam kasi hindi mo talaga alam yung totoong istorya ng Maynila. Hindi ka lehitimo. Hindi ka lehitimo. I'm sorry, Sam, pero talagang hindi kasi bebenta sa akin yung ganyan eh. Lalo-lalo na sa mga lehitimo. Hindi, kasi Yorme Isko Moreno talaga kinalawit talaga yung mga tulongges. Yung mga umiihi sa Quezon Bridge, yung mga nagnanakaw sa Road 10, yung mga notorious, yung hinold up sa Baseco ba to? Yung hinold up na magpapares na binarel sa Baseco, kinuha yung pinagbentahan niya. Pucha. Kinagabihan, kinabukasan, nahuli ka agad sa pangunguna ni Yorme Isko Moreno. Wala kang ganung plataforma about sa krimen eh. Ang plataforma mo magbigay libreng edukasyon. Wala namang problema doon. Okay? Wala namang problema sa pangarap mo na taasan yung ayuda ng mga senior, gawin 2,000. Wala namang problema dyan. Okay nga yan sa mga senior eh. Di ba? Yung bigyan ng allowances, libreng gamot, libreng edukasyon. Common na yan. Pero ito sasabihin ko sa'yo Yung sinasabi mong 2,000. Ito, makinig kayo. Malilenyo Ito, makikita nyo difference. Sabihin nyo mali ako Sabihin nyo mali ako, tatala ako channel ko dito. Pucha, magkakamurahan tayo rito, pare. Hindi ako matutulong, guys. Ito, difference Si Sam, gagawin niyan 2,000. Yung senior. Si Yorme Isko Moreno, 500 lang. Okay? Pero bago ka mag-isip, ito sabihin ko sa'yo. Pero si Yorme, binigyan niya ng trabaho yung mga senior. Waiter sa mga fast food. Kumbaga, kinausap niya yung mga may-ari ng mga fast food chain na yan at sinabi niya na tumanggap sila ng mga senior. Huwag niyong sabihin hindi, malilenyo. Huwag niyong sabihin hindi nangyari yan. Magkakatablahan tayo dyan, pare. Tangina, laking tondo ako. Alam natin pare-parehas yan, mga malilenyo. Di ba? O si Sam, anong sinabi? Gagawin niyan 2,000 yung senior. Baka sabihin niyo, ba't mo naman pagtatrabahuin yung senior? Senior na nga. Kung kaya pa magtrabaho ng senior, bakit hindi? At least nakakapataas pa ng moral. Yun ang goal ni Yorme Isko Moreno, maitaas yung moral. Kay pilay ka, kay senior ka. Hindi lang basta susubo mo yung pera, gagawin mong timawa. Kita niyo yung difference? Gets niyo? Di ba? Si Yorme Isko Moreno, hindi lang basta bigay. May 500 kang allowance. Oo, maliit, hindi sasapat. Sabihin na natin, hindi sasapat yung 500. Pero binigyan niya ng pagkakataon yung mga senior na makapagtrabaho sa mga fast food. Huwag niyong sabihin hindi. Nangyari yan. Di ba? Nangyari yan. Ano ang plataforma ng isa? Bigyan natin ng 2,000 yung mga senior. Sige nga. Sige nga. Malilenyo. Di ba? Sabihin niyo mali ako. Di ba? Tuloy natin. Si Yorme muna. Si Yorme muna. Yorme. Ayan. Abay, kayo ay tumakbong presidente after naging mayor ng Maynila. Bakit ngayon ay tumatakbo ka ulit bilang mayor? Ba't hindi presidente ulit? Ako una, Lakay, magandang umaga sa iyo, Ma'am Estela. Good morning. Kababayan mo pala yung asawa ko. Ay, talaga po? Kaya pala Bicolana. maganda ka. Magayon. Yan. Oragon. Sorsogon. Sorsogon. Yung misis ko. Anyway, magandang umaga po sa ating mga nanonood at tagapakinig at lalong-lalo na sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga senior citizen at mga batang Maynila. Well, nagsimula yan na Manong Lakay yung nagkaroon kasi ng
sigaw yung tao. And I was wondering at that time, bakit ba naghahanap ang tao na kasi merong bumalik ka na. Bumalik ka na. It's been going on around the city at that time. Totoo yan. And I tried to, listen. And sabi ko, nung kinausap ko naman sila ate, sabi ko, bakit ba naghahanap ang tao ng iba? Sabi ko, then we tried to run the numbers and at that time hindi ako kasali doon sa numero. Kinuwenta ko yung mga posibleng nagbalak. Alam natin Manong Lakay, among ourselves may nagbalak sa Maynila. And sabi ko, hindi naman siguro magandang ipamigay natin yung Maynila sa hindi taga Maynila. Sabi ko, yun, nag-uusap kami, hindi niya masyadong nagustuhan yung pasya. Tumuloy pa rin ako bilang pagdinig sa panawagan ng taong bayan. Nang bumalik ka na, Anyway, bumalik ka na. Yorme, huwag lalaki ang ulo mo, ha? Ayan, in fairness, nung ikaw ay naging mayor, gumanda ang Maynila, ayan, bumalik ang sigla ng Maynila, pero mukhang napabayaan na. Ano ba ang problema ngayon ng Maynila na gusto mo ayusin kung ikaw ay haral ulit bilang mayor, Yorme Isko? Thank you, Manong Lakay, for your kind words, for your appreciation. Simula pa lang yan. Noong kanina na sinabi mo na umayos ang Maynila. Well, ang isa sa major concern ngayon ng mga taga Maynila, kami ni Chichi Atienza, we've been going around since October 9. Nagta-town hall meeting kami. Ay talaga yung kadugyutan ng Maynila. Naging major concern siya. Na dumumi ulit, nagkalat ulit ang basura, nawalan ng gobyerno. Tapos, it's been ongoing since last year and until yesterday. Ayan, may patunay na naman tayo na nagbalikan na naman ng mga tulongges, yung mga adik, dumarami na naman. Kita nyo difference? Snatching, holduping. Stop natin. Kita nyo, di ba? Kita nyo, walang nabanggit si Sam Versosa sa mga plataforma niya about dun sa mga kung paano niya lulutasin yung krimen. Di ba? Wala. Yorme Isko Moreno lahat Hindi lang libreng edukasyon. Dati na yan. Pangako. Ano na yan pagka umating ka nga ng caucus ni Yorme, wala na nga siyang binibigay na pangako Ang sinasabi nila niya, itutuloy ko yung ginawa ko last time. Kasi wala na Halos nagawa na niya lahat. Naputol lang kasi buong akala niya may pagpapatuloy ni incumbent Mayora Hanny Lacuna. Ang nangsiste, sinabihan siya ng mga Manileño na, Yorme, bumalik ka na. Tama nga naman. Di ba? Ikaw ba hindi ka magtataka? Bakit ka pinapabalik? May mayor naman kayo. Di ba? Nakita mo yung Arten, nagbalikan na naman. Puta, Arten. Tapat, magdadrive ka ng kotse. Bubuksan ng kotse mo. Tapos yung truck driver, aakyatin, kukulatain ng mga tolongges. Para kunin lang yung cellphone. Yung driver ng jeep, kinuha ng coins. Dadakmain ng mga bata yung kinita ng driver ng jeep sa gitna ng Top Avenue. Noong isang araw sa Limay, gabi, ito nangyari. Nakita ko yung video they can always deny the numbers, whatever claims, some government agencies, kung ano man yung gusto nilang sabihin. But you cannot lie with incident and it's happening. Yung isang gabi, bire mo, nagdadrive ng parang tuk-tuk yung isang pamilya. Sa Limay ito, gabi. Limay, saan yung Limay? Sa Tondo. Bigla ba namang may dumaan, hinarang, hinablot yung bag. Di kaladkaran sila, dahil umaandar kinaladkad. Tumumba, tapos may bata pa, palang sakay yung pamilya. Kahapon, ako'y nalulungkot at nakikiramay ako sa pamilya ni Chairman Lenin. Sa nangyari Bakod, sa kanila. Broad daylight. Nakatayo lang yung mama. Si Chairman. Tapos may daraan na riding in tandem. Yan yung kinikwento ko. Malakas ang loob. Talagang sumolo flight siya naglakad. Talagang very very professional and precise. Mga gun for hire yun. Inubos pa yata yung bala dun sa tinadtad. Talagang papatayin. So these are worries ng mga magulang, ng mga nanay na yung anak nila
safe pa ba maglakad na may hawak na cellphone? O safe pa ba maglakad, makauwi ng buo, mapayapa? So yung kalinisan at kapanatagan, talagang hinahanap ng tao. Ito lang, Mayor, mapigil lang kita. Mamaya, huwag kang mag-cellphone dito sa Soto Street. Oo, harapan kasi namin. bigla-biglang Pati may dito yung mga nangahablot. nagja-jogging dito, may nangahablot na ride in tandem din ng cellphone. Kita mo na. Sa boundary ng Manila to. So it's either they're from Manila or they're from the other city. So, but these things are happening. Whether somebody will deny it or not. Na para ba ang wala ng gobyerno sa Maynila? Yes. Walang Pwede kasi i-deny kaayusan, di ba? Walang kapanatagan. Ayun ay sinasabi ng mga ng Tao. bayan. Kasi nagkanda kami ni Chi ng town hall before the campaign period, yung official campaign. And that's what we've been hearing. So, anong dapat gawin natin dyan, Ayun Mayor, po, sa peace and order? Kailangan tuto kayo sa director ng Manila Police District. Ito nga sinabi ko, itong kampanya, nung nagbukana na ang kampanya, nung tinanong ko yung tao, kinumpirma ko, napapansin nyo ba, nangadugyot na naman ng Maynila, nagsisigawan sila. Then I made a commitment. Sabi ko, ang una kong gagawin, Yari kayo. lilinisin ko ulit. Kakalawitin yung mga Tolonges. lungsod ng Maynila. The way it was Gaganda na before. naman ng Maynila. The way, yun nga, sabi ko, Manong Lakay, the things that you appreciate, no? Si Ma'am Stella, and the people of Manila. And second, I told them, sabi ko, sige kako, yung mga Tolonges, yung mga addict na yan, yung mga pusher, snatcher, holdupper, nananawagan na ako sa kanila. Magpalit na kayo ng address. Dahil may awa ang Diyos, nakabalik ako. Tapos, Ibabaramdam natin sa taong bayan. Yung katulad nung dati may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi. umuronda hanggang kasi to kahit madaling araw eh. Manong Lakay, alam mo, DCRH, minsan naka-embed sa akin to sa madaling araw pagka umiikot tayo. Yung bang iparamdam mo na sa taong bayan na habang natutulog sila, panatag yung damdamin nila na, hindi, si Yorme, nandiyan pa sa kalsada. Nag-iikot pa yan. So those are the things. And of course, with the help of the Manila Police District, with our men and women uniformed personnel of the MPD, we will do our best. Dati kasi nagkordon kami. May ginawa kaming kordon nung araw. Paano yung cordon? Ibig sabihin, lahat ng entry point at exit ng syudad, may pamoste kami. So, yung mga boundary. maaaring makakagawa ka ng mga... Di ba? Yan yung plataforma. Yan yung hinahanap ng Manileño sa isang politiko na tumatakbo na gustong maging mayor. Sam, wala ka nabanggit ng ganyan, pasensya ka na. Pero si Yorme Isko Moreno kasi subok na eh. Alam niya na yung gagawin niya ngayon pa lang, hindi pa umuupo, alam niya na kung ano yung gagawin niya eh. How much more pag nakaupo na yan? kabulastugan sa loob. But the problem is, Hindi how ka you get makakalabas. out. Yun. Kaya nakakalawit namin eh. Tapos, halimbawa naman, hindi yan perfectong gobyerno. Nakalusot. We made sure. We always made sure. In a few days, makakalawit namin. Ang dami yan. Ang daming At cases na ganyan. ipinipresenta naman namin ng buhay eh. Pagka nakalawit niya ba, Mayor, anong order? The order is dead or alive. Ganun ba order? Hindi naman. ano yan eh. It's a tricky situation. Basta ang lagi kong bilin sa Lespo nung araw. Hindi ko naman sila binibili na maiindulto sila kalaunan. You know, we mayors or local chief executive, we come and go. But this policeman will continue to be policeman. And I told them, sabi ko, basta tayo high tolerance. Kalawitin natin hanggat kaya natin kalawitin. Ibigay natin sa taong bayan. Ito nga pala, yung snatcher nung isang araw sa kanto ng UN, Top Avenue. Parang siya yung campaign. Ito, nahuli na. Tapos, hayaan natin ang husgado. Ang maglitis. Ba't sa trabaho namin, gumawa ka ng kagaguhan. Tatrabahuin namin. Kung maaktualan ka namin, better. Ka. Kung hindi naman, we make sure na mahuhulit. You cannot escape the long arm of the law. There will be certainty in the city of Manila. Ayan. Now, kaya lamang, misa, siyempre, ang sinasabi ko rin sa Lespo, may pamilya din kayo. Isipin ninyo
na kung kayo naman ay malalagay na sa alangan. Yon. O kako, pagtanggol nyo din ang sarili Sarili nyo. Ayan. Dahil ang bala naman walang pinipiling yan sitwasyon talagang misan may mga nangyayaring insidente. Ayan. But as much as the Manila Police District is concerned, ayun ang laging tagubilin ko sa kanila. Ayan. Huliin natin, ipatupad natin ang batas. Minsan nalalagay tayo sa alanganin ng buhay natin. O wag nilang pababayaan ng kanilang sarili. At the same time, manatili tayong maniwala na may husgado, na lilitis sa mga kriminal na to. Diba? Yan yung plataforma na hinahanap natin. Hindi lang basta tulong. Madali tumulong eh. Mahirap. May tropa nga ako, street dweller eh. Pag napapadaan ako, natsetsempo ako, yayayain niya akong kumain. Puta, wala na makain yun ha. Wala na makain. Kasi, innate na yan na karakter ng isang Pilipino. Yung mag-alok, yung tumulong, di ba? Kahit nga yung walang-wala, puta, nakakatulong pa rin eh. Ano pa yung may sobra ka? Di ba? Ano pa yung may sobra ka, Sam? Siyempre, kaya mong tumulong, di ba? Pero hindi lang yon, hindi lang doon natatapos. Hindi lang yon yung requirements para maging isang magaling na liderato o mayor o ama ng lungsod ng Maynila o kahit anumang syudad. Kasi merong leadership skill, may problem. So tulad na lang ng pandemya, biglang nangyari, walang may gusto. Di ba? Siyempre, bilang leader, kailangan mabilis ka mag-decide na alam mong tama at hindi kakapahamak ng constituent mo na nasasakupa mo. Skill yun eh. Decision making, problem solving sa mga decisive moments na mga pagkakataon na agad-agaran hinihingan na mabilis na solusyon. Skill yun. Hindi pwede yan na ano meron dyan? Sige, padala mo ng ayuda. Hindi tayo matatapos din. Kasi nakaka-insulto pa nga yun kung tutuusin. Kasi ano pang tingin mo sa amin? Pag nabigyan mo ng ayuda, okay na. Di ba? Ang bigay mo sa amin, trabaho. Ang bigay mo sa amin, plataforma kung paano kami magiging safe sa Maynila. Holistic approach. Hindi lang in some particular o certain na approach lang ibibigay mo. Dapat holistic, meaning yung buong kabuuan. Kabuuang approach, kabuuang plataforma ang hinihingi ng Malileño. Dapat noon pa lang, dapat yan na eh. Dapat nanonood ka sa akin, Sam, para talagang nakakuha ka ng idea. Kasi ako, hindi niyo ako matutulong kasi laking Maynila ako eh, di ba? 45 na ako nasa Maynila. 1980 ako pa lang yun hindi pa kasama yung magulang ko doon na talagang laking Maynila din. Malapit ako sa simbahan ng Tondo. Alright, maraming salamat sa pagsuporta nyo, pagtutok at pagkikinig dito sa Joe Malone TV. Asahan nyo na, araw-araw na to. Pucha, medyo kahit busy tayo, kahit anong oras na, pero kailangan pa rin natin mag-upload. Maraming salamat sa inyo, saludo. Laban, Duterte tayo mga kayo na isasama ko si Amy at saka medyo nagbago na isip ko kay Camille. So si Amy Marcos kasama natin, saka it's either Gringo Honasan o si Kirpin. Yan. Pero si Amy papapasukin natin. Respeto, alam ko yan, alam niyo na yan. Nire-respeto ko kung sino yung mga iboboto nyo. Ganon din sana sa akin. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Issue ng bayan, ating pag-usapan.